amazing morning! Today is our third day here in Quebec. At ngayong araw din, ang highlights ng aming trip. Kaya dadalhin ko kayo sa the most iconic Le Chateau Frontenac dito sa Quebec. This is the Grand Hotel overlooking the St. Lawrence River, and this symbolizes the city's grandeur. Kaya naman, pag bumibisita dito sila ni Queen Elizabeth II or yung mga kilalang tao around the world, dito sila tumutuloy sa Grand Hotel na ito. So kung ikaw ay passionate, a lover of culture, architecture, and local charm, this is the prime destination for you. Kasi para sa akin, I'm so in love with this place. Ang ganda niya sa mata! Finally, napuntahan ko na at nakita ko in person ang Le Chateau Frontenac na very famous dito sa Quebec. At ngayon naman, ito yung St. Laurent River overlooking dito sa Grand Hotel. At hindi lang yan, kung may makikita kayong mga mountains dyan, marami din ditong mga wildlife reserves, meron din sila ditong mga picturesque village, at makikita nyo marami din sila ditong mga outdoor adventures. There are so many ways to explore Quebec. Yung iba by bike, by car, yung iba naman naglalakad, yung iba naman by bus, kagaya ng mga students na ito na kung saan it's part of their school tour. What I admire about Quebec is na maintain nila ang kanilang history, ang kanilang architecture, at na-preserve nila so it can be shared to the next generation. They have lots of monuments, artifacts, kagaya na lang ni St. Louis, at ang mga tao, they can have a look back of what happened in the past. Sabi nila, pag pupunta ka daw ng Quebec, dapat marunong ka mag-French. Pero you know what? They're very accommodating, very helpful, and very kind to those people na hindi nag-French. Kaya, they are very willing to help you. For example, kung kakain kayo sa restaurant, mag-a-ask kayo ng directions, mag-a-ask kayo sa mga shops, lahat ng mga tao dito, yes, they speak French, but some of them speak English too, kaya hindi mahirap pagpupunta sa Quebec. Sa aming paglalakad, hindi namin namalayan na nakarating na pala kami dito sa military base facility. Ito yung tinatawag nilang Citadelle de Quebec. And this is one of the National Historic Site of Canada. At during 1985, it is part of the World Heritage Site. At alam nyo ba na every year tumatanggap sila dito ng 200,000 and more visitors. Pumasok din kami sa loob at alam mo ba, ang dami kong natutunan kung bakit naitayo yung military base facility na ito. Ito yung parang naging training ground ng mga military personnel, tapos saan nila nilalagay yung kanilang mga equipments, and some of their things inside the military camp dito nila isinasagawa. Medyo mahaba yung pinila namin para lang makapasok dito, kaya worth it na malaman kung bakit pala nagtayo sila ng military base facility para sa mga military personnel during the war. At yung malaking blocks na yan, pwede ka pang pumasok sa loob. Pero hindi na namin ginawa kasi tingnan mo naman sa labas ng Citadel. Pupuntahan na namin ang mga picturesque villages. At sa aming pagpunta, nakita namin si Mr. White Horsey. Kinikilig ako! Nangangarap na naman ako na parang isang prinsesa na nakasakay sa isang magandang puting karwahe. Mas dito namin na-enjoy ang ambience ng Old Quebec kasi alam nyo ba, naglakad kami sa kanilang cobblestone streets at dito ko mas na-admire ang kanilang French architecture at pumasok kami sa kanilang mga boutique at kanilang mga bistro.
Marami din silang mga maliliit na tiyangge dito. Pwede kayong bumili ng mga pampasalubong. Ayan. Mga panregalo, mga pandisplay sa bahay at mga panlaruan ng mga bata. Ngayon, kami ay napunta sa likod na parte ng Grand Hotel, yung Le Chateau Frontenac. Dito, pinuntahan namin kung saan pumapasok yung mga visitors kung magche-check-in na sila sa hotel. Ako lang ba or kayo din na kapag nagta-travel, naglalakad, nag-e-enjoy sa mga lugar, hindi kayo nakakaramdam ng pagod sa paa or sakit ng kalamnan or kung ano man. Kasi nga, na-enjoy mo yung view, yung mga sceneries na nakikita mo, mas the more mo na-appreciate yung lugar. Kaya minsan nakakalimutan na natin yung pagod, diba? Kasi nga, masaya tayo sa puso natin, yung mga lugar na pinapangarap lang natin, ay napupuntahan na natin siya. Eto nga, at makikipaglaro muna kami. Uy, si Kuya, oh, ang galing niya. Amazing! Paano niya kayo nagagawa yan? Kuya, kami naman, oh. Oh, ayan na, yung pamangkin ko si RK. You can do it. Nice try! Try nga. Actually, akala ko madali lang siya. Mahirap pala siyang i-shoot. Nawala na po talaga ako ng pag-asa. One last. Ngayon, we're heading to the Umbrella Alley. Pero hindi pa namin alam kung saan banda yung Umbrella Alley. Sinusuyod namin yung buong Old Quebec para lang makita yung isa pang highlight sa trip na ito. Kasi very famous din yung Umbrella Alley according sa aking research. Kaya, ngayon, maglalakad muna kami kung saan kami dalhin ang aming mga paa. At dito nga kami dinala sa bilihan ng mga paintings, art. Ay, ang ganda. Nagtanong-tanong ako kung magkano yung mga prices ng mga artworks nila. Pero medyo may kamahalan kaya tingin-tingin na lang po muna kami, ha? Pero nakaka-happy, no? Para sa isang pintor siguro na makita yung kanilang mga pinaghirapang obra maestra, yung kanilang talent in one piece of art na ma-showcase sa buong mundo na ganito kaganda yung kanilang lugar dito. Lahat ng paintings nila, it's all about Quebec. How the beauty of Quebec evolves from the past till the present, how they were able to preserve the history, at yung mga historical sites na hanggang ngayon is still present. Sabi nga nila, yung art daw or yung artwork ay hindi sa kung ano yung nakikita mo, kundi sa kung ano yung mensaheng na ipaparating mo sa mga taong nakakakita ng mga gawa mo. Ngayon naman, pupuntahan natin ang lugar na kung saan araw-araw ay Pasko. Ito ang La Boutique de Noël de Québec. Dito makakabili ka ng lahat ng mga Christmas souvenirs, Christmas collectibles, mga decorations, nativity sets, at kung ano-ano pa patungkol sa Christmas. Kasi nga, alam niyo ba dito sa Canada, yung mga tao kahit hindi na Christmas season, yung iba, sa mga bahay nila, may mga Christmas lights pa rin. Yung iba may mga decorations pa nga hanggang dumating na yung next Christmas. At ngayon nga ay nagutom na nga kami, kaya nag-stop over muna kami sa isang McDonald's dito sa Old Quebec para ma-energize at makapag-recharge para sa isa na namang mahabang lakaran.
Charan! Busog na naman po ang mga persons. Meron na naman kaming energy para sa isang napakahabang lakaran. At sa aming ng paglalakad, meron kami ditong nakitang pastel portraits painting na kung saan ikaw mismo, kung gusto mo ipapaint yung mukha mo as a souvenir na pumunta ka dito sa Quebec, na experience mo to, pwede mo talagang gawin. Kaso nga lang, hindi ko natanong kung may bayad ba or magkano po pa kasi nga nakakahiya at medyo busy po siya. Pero nakaka-amaze, diba? I'm so amazed na I personally witness kung paano niya showcase yung talent niya at nakikita ng mga tao sa paligid, sa mga dumadaan, kung paano niya ginagawa ang itong klaseng painting. Ang dami mong makikita dito, ang dami mo rin mamimit ng mga artists like mga painters at mga music artists. Ayan si Kuya, binivideo ko siya. Tapos, nakakatuwa kasi sabi pala niya, magbigay ka. Gusto mo ba magbigay? Pero wala po talaga akong dalang cash. Pwede po ba i-interact na lang? Dahil sa kakahanap namin sa Umbrella Alley, kung saan-saan na kami nakakapunta. At doon namin nare-realize na pag nasa looban ka pala talaga dito sa Old Quebec, doon mo mas makikita ang gagandang mga boutique, ang gagandang mga architecture ng building, at ang dami pa palang pwedeng puntahan. Akala namin, yun na yun. Akala namin, hanggang dito lang. Oy, ang ganda, ang dami pa pala. Feeling ko yung parang nasa Europe ako naglalakad, yun talaga yung mafe-feel mo dito. Sa aming kagustuhan na mapuntahan talaga yung Umbrella Alley, nag-Google Map na nga ako kasi para siguradong makakarating kami doon. At eto na nga, I feel na malapit na kami dito kasi dumaan kami sa isang hagdan at itong hagdan na to ay makikita mo sa mga pictures kung ikaw ay nagre-research about Quebec. Ito siya. Ang ganda niya, di ba? That means malapit na kami sa Umbrella Alley. Ay, exciting! Konting kembot na nga lang at makakarating na kami sa isa pa sa mga highlights ng aming trip. Ito yung ina-admire ko habang nire-research ko yung pagpunta sa Quebec. Ito yung mga gusto kong puntahan, ang magnificent aerial deckers na tinatawag nilang Umbrella Alley. Meron siyang 95 na mga umbrellas with colors blue, red, beige, and green. Before, nung pag-launch nila ng Umbrella Alley, ang color niya lang is blue and white, which symbolizes the flag of Quebec. Pero may nangyari and then napatigil itong Umbrella Alley and then nag-reopen siya with this color in partnership with the financial partner ng mga buildings na nakapaligid sa kanya. Ngayong araw na nga ang last day ng Briones family dito sa Quebec, kaya we decided na pumunta ng downtown area para maghanap ng Japanese restaurant at mag-sightseeing. Pero nung nakarating kami dito, hindi namin alam na sarado pala yung mga restaurants at around 9 a.m. or 10 a.m. in the morning. Ang bukas pala nila is 1 p.m. or 3 p.m. onwards. Kaya napunta kami sa Royal Port. Sa sobrang init, kami ay napadpad sa isang parang gazebo. Habang nakaupo ka doon, makikita mo ang lahat ng mga bangkang ito. Mamaya nga ihahatid na namin sila sa train station kasi nga babalik na sila ng Montreal. Nakakalungkot nga pati yung pamangkin ko umiyak sa tren kasi nga namimiss niya ako. Mas mamimiss ko kaya sila. Dahil dalawa na nga lang kami ng aking asawa for our last day itinerary, pumunta kami sa Montmorency Falls. 15 minutes away lang siya sa Old Quebec kaya malapit lang siya sa aming Airbnb. Sabi nga nila,
Mas mataas daw ng 30 meters itong Montmorency Falls compare sa Niagara Falls. Kaso nga lang, mas malapad lang yung Niagara Falls. May entrance fee pag pumasok ka, around $9, pero hindi pa kasama yung cable car doon. Pero kung gusto mo yung mas worth it na view, mas need mong sumakay ng cable car at doon ka sa may bridge at mas matatanaw mo ang napakagandang view. Just wanted to say thank you Lord for giving us this memorable vacation. Hanggang sa muli Quebec, babalik kami dito!